GMRC 4, Quarter 4, Week 5. Para sa nilalaman, katangi-tanging pagpapahalaga, katatagan, kakayahan at ambag ng mga taong may kapansanan sa pamayanan at sa lipunan. Magbigay ng 5 katangian ng isang mabuting lider. Isulat ito sa graphic organizer na pinamagatang Leader Ako. Itapat ang mga nasa ikalawang hanay sa tama nitong paglalarawan sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Para sa unang hanay, unang simbolo, ikalawang simbolo, ikatlong simbolo, ikaapat na simbolo, at ikalimang simbolo. Sa ikalawang hanay naman, A. Kapansanan sa katawan, B. Kapansanan sa pag-iisip, C. Kapansanan sa pagsasalita, D. Kapansanan sa pandinig, E. Kapansanan sa paningin. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang A, pangalawa C, pangatlo D, pang-apat B, pang-5 E. Kapag makita ko ang isa sa mga simbolong ito, anong mabuting gawi ang dapat kong ipakita? Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, lagyan ng check ang hanay sa kanan kung ito ay halimbawa ng kapansanan ng tao, lagyan ng X kung ito ay hindi halimbawa ng kapansanan ng tao. Unang bilang, bingi o hirap sa pandinig. Hindi pagbabayad ng kuryente. Kahinaan sa pagsasalita at wika. Kakulangan ng perang pambaon. Kakulangan sa pagtulog. Kapansanan ng mga laruan. Kapansanan sa intelektual. Kapansanan sa pag-iisip. Kapansanan sa pagkatuto. Kapansanan sa paningin. Mainit at maulan na panahon. Orthopedic disability. Pagkaubos ng bigas na pangsaing. Pisikal na kapansanan. Psychosocial disability. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, check. Pangalawa, X. Pangatlo, check. Pang-apat, X. Pang-5, X. Pang-6, X. Pang-7, check. Pang-8, check. Pang-9, check. Pang-10, check. Pang-11, X. 12, check. 13, X. 14 at 15 ay check. Ayon sa Revised Philippine Registry Form para sa PWD's version 3.0, ito ang mga uri ng kapansanan. Bingi o hirap sa pandinig, kapansanan sa intelektual, kapansanan sa pagkatuto, kapansanan sa pag-iisip, orthopedic disability. Pisikal na kapansanan, psychosocial disability, kahinaan sa pagsasalita at wika, kapansanan sa paningin. Layunin ng aralin na ito na ipakita ang mga kakayahan ng mga taong may kapansanan at kailangang ihinto ang pagtrato sa kanila bilang mas mababa kaysa sa taong walang kapansanan. Ang orthopedic disability ay isang pisikal na kapansanan na nakakaapekto sa musculoskeletal system. Ang psychosocial disability ay kapansanan sa kalusugan ng isip sa pakikipag-ugnayan sa panlipunang kapaligiran na nagpapakita ng mga hadlang sa kanilang pagkakapantay-pantay sa iba. Debate.
Kailangan ba nating itrato ang mga taong may kapansanan sa lipunan bilang mas mababa sa pamayanan kaysa sa taong walang kapansanan? Isulat ang iyong posisyon. Katangi-tanging pagpapahalaga, katatagan, kakayahan at ambag ng mga taong may kapansanan sa pamayanan at sa lipunan. Ang mga taong may kapansanan ay mahalagang bahagi ng ating lipunan. Sa kabila ng kanilang pisikal, mental o emosyonal na hamon, patuloy nilang ipinapakita ang kanilang natatanging pagpapahalaga, katatagan, kakayahan at ambag sa pamayanan. Una, katangi-tanging pagpapahalaga. Ang mga taong may kapansanan ay may malalim na pagpapahalaga sa buhay at sa mga taong sumusuporta sa kanila. Sila ay nagiging inspirasyon sa iba dahil sa kanilang tiyaga, pagsusumikap at positibong pananaw sa kabila ng kanilang mga hamon. Marami sa kanila ang nagpapakita ng malasakit at pangunawa sa iba dahil alam nila ang halaga ng pagkakapantay-pantay at pagtutulungan. Pangalawa, katatagan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga taong may kapansanan ay patuloy na nagpapakita ng matibay na loob. Hindi sila madaling sumuko at patuloy na lumalaban upang mapabuti ang kanilang buhay. Ang kanilang determinasyon ay isang patunay na ang kahinaan sa isang aspeto ay hindi hadlang sa pagtatagumpay sa iba pang larangan. Pangatlo, kakayahan. Bagamat may kapansanan, marami sa kanila ang may natatanging talento at husay sa iba't ibang larangan tulad ng sining, musika, sports, edukasyon at teknolohiya. Maraming kilalang personalidad ang may kapansanan, ngunit nagtagumpay sa kanilang larangan tulad ni Helen Keller, Beethoven at marami pang iba. Sa pamamagitan ng kanilang kasanayan at kakayahan, pinapatunayan nilang ang kakayahan ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pisikal na kalagayan. Pang-apat, ambag sa pamayanan at lipunan. Maraming taong may kapansanan ang naging huwarang mamamayan at patuloy na nag-aambag sa pag-unlad ng lipunan. Ang ilan ay naging matagumpay na profesional, leader at tagapagtaguyod ng karapatan ng may kapansanan. Ang kanilang mga kontribusyon ay nagpapakita na ang bawat isa, anuman ang estado o kalagayan sa buhay, ay may kakayahang makatulong at makapagbigay ng positibong pagbabago sa mundo. Kaugnay na paksa bilang isa sa loobin ng mga tao sa lipunan patungkol sa taong may kapansanan o PWD. Ano ang personal kong pananaw tungkol sa PWDs o person with disabilities? Hanap, usap, kalap. Gawin ang sumusunod. Paghahanap, maghahanap ng 5 kamag-aral na magkakapareha. Isulat ang pangalan ng kamag-aral at ang kanyang lagda. Pag-uusap, pagbabahagi ng mga saloobin patungkol sa taong may kapansanan o PWD. Paano mo ilalarawan ang PWD sa isang salita? Pagkakalap. Kakalapin ang 5 sagot na salita at bubuo ng isang pangungusap na maglalarawan sa mga PWD. Isulat ang lagda ng kamag-aral at maging ang lagda ng guro.
Isulat muli ang nabuong pangungusap. Isulat ang iyong naramdaman pagkatapos mabuo ang pangungusap. Ipaliwanag ang iyong sagot. Narito ang rubrics para sa pagsusuri. Sa pamantayan, nilalaman at diwa. Kabuoang kaayusan. Paglalapat at pag-uugnay, lapitan ang alinmang dalawang kamag-aral na nagbigay sa iyo ng isang salita tungkol sa PWD at kopyahin ang kanilang nabuong pangungusap. Isulat ang unang pangungusap. Pangalawang pangungusap. Sumasang-ayon ka ba sa mga pangungusap na ito? Ipaliwanag ang iyong sagot. Kaugnay na paksa bilang 2, mga natatanggap na suporta ng mga PWD. Mga kilalang taong may kapansanan. Mga sikat na individual na nagtagumpay sa kapansanan upang masunod ang kanilang mga pangarap. Una, si Steve Wonder. Singer, ipinanganak na bulag, nagpasikat ng kantang I Just Called to Say I Love You. Si Steve ay ipinanganak na premature na nagresulta sa isang kondisyon na kilala bilang retinopathy ng prematurity na humahantong sa kanyang mga retina na matanggal. Ang kanyang pagkabulag ay hindi naging hadlang sa kanyang pagiging isa sa mga pinakadakilang sikat ng musika sa lahat ng panahon. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking hamon na kinaharap ni Steve Wonder sa kanyang buhay at paano niya ito nalampasan? Tama! Ang pinakamalaking hamon na kinaharap ni Steve Wonder ay ang pagiging bulag, ngunit nalampasan niya ito sa pamamagitan ng kanyang talento sa musika at pagsusumikap. Paano nakatulong ang pagiging bulag ni Steve Wonder sa kanyang pagiging mas matagumpay sa larangan ng musika? Magaling! Ang pagiging bulag ni Steve Wonder ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na koneksyon sa musika, kaya't naging mas matagumpay siya sa larangang ito. Pangalawa ay si Nick Vujicic. Evangelist, ipinanganak na walang paa. May akda ng librong Life Without Limits. Si Nick ay ipinanganak sa Melbourne na may kondisyon na kilala bilang tetramelia na humantong sa phocomelia. Nangangahulugan ito na siya ay ipinanganak na walang mga paa. Ang kahanga-hanga sa kanya ay ginamit niya ang kanyang kapansanan upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao na mamuhay ng mas kasiya-siya. Paano mo naiisip na nakakatulong ang pagiging walang paa ni Nick Vujicic sa kanyang mensahe ng pag-asa at positibong pananaw sa buhay? Tama! Nakakatulong ang pagiging walang paa ni Nick Vujicic sa kanyang mensahe ng pag-asa at positibong pananaw sa buhay dahil ipinapakita niya na walang limitasyon sa pag-abot ng mga pangarap. Ano ang mga aral na natutunan mo mula kay Nick Vujicic at sa kanyang karanasan bilang isang evangelist? Mahusay! Ang mga aral na natutunan ko mula kay Nick Vujicic ay ang kahalagahan ng positibong pananaw sa buhay at ang pagiging resilient sa kabila ng mga pagsubok. Kung ikaw ay may kapansanan, paano mo gustong gamitin ang iyong karanasan upang magbigay ng inspirasyon sa iba?
Kung ako ay may kapansanan, nais kong gamitin ang aking karanasan upang magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas ng loob at pagiging positibo. Para sa pinatnubayang pagsasanay, sitwasyon, muni, sagot. Balikan ang mga nangyari sa buhay ni Steve Wonder at Nick Vujicic at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawing gabay sa pagmaraka ng sagot ang rubrics na nakapaloob. Rubrics para sa pagsusuri, nilalaman at diwa, at kabuuang kaayusan. Ano ang ilang mga bagay na maaaring gawin upang maiwasan ang mga nakapanghihina ng loob na pangungusap sa mga taong may kapansanan? Pangalawa, ano ang iyong iniisip kung nag-uulat ng mga insidenteng nakatutok sa may mga kapansanan? Pangatlo, ano ang iyong mga saloobin sa mga pagtulong na ginagawa para sa mga taong may kapansanan? Para sa paglalapat at pag-uugnay, ito ay mga halimbawa ng mga sikat na linya na sinabi ni Steve Wonder at Nick Vujicic. Paano mapapabuti ang buhay ng tao ayon sa mga katagang binanggit nila? Steve Wonder, just because a man lacks the use of his eyes doesn't mean he lacks vision. Hindi ibig sabihin na kulang sa paggamit ng mata ang isang tao ay kulang na siya sa mga pangitain. Nick Vujicic, I have the choice to be angry in God for what I don't have or be thankful for what you do have. Mayroon akong pagpipilian, magalit sa Diyos para sa kung ano ang wala sa akin o magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Narito ang inaasahan o posibleng sagot. Ang mga taong may kapansanan ay bahagi ng lipunan ng Pilipinas. Kaya dapat magbigay ng buong suporta ang lahat sa estado sa pagpapabuti ng kabuuang kagalingan ng mga taong may kapansanan at ang kanilang pagsasama sa mga antas ng lipunan. Kaugnay na paksa bilang 3, pagtulong sa mga PWD sa pamamagitan ng pansariling mabuting gawi. Fan meet. Ang fan meet ay nagagawa kung ang isang tagahanga ay nabibigyan ng pagkakataon makita, makasama at makausap ang kanyang hinahangaang tao. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong makita, makasama at makausap sina Steve Wonder at Nick Vujicic, ano ang sasabihin mo sa bawat isa? Sasabihin ko kay Steve Wonder ay, at ang sasabihin ko naman kay Nick Vujicic ay, piliin ang tamang gawi sa sumusunod na sitwasyon. Ilagay ang titik ng tamang sagot sapat lang. Una, nakasakay ka sa isang jeep at may nakita kang isang taong PWD na nais ring sumakay sa inyong jeep. Ano ang gagawin mo? A. Pagtatawanan ang taong PWD. B. Pagsabihan na madalian ang pagsakay dahil ikaw ay mahuhuli na sa klase. C. Hindi makialam sa ibang tao. D. Tulungan ang taong may kapansanan na makasakay sa inyong sinasakyan. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa PWD? A. Pagtatawanan at kinukutya na PWD. B. Pahiramin muna ang kaklaseng PWD ng ballpen para makasali sa pagsusulit. C. Pagsigawan ang taong may kapansanan. D.
tumulong sa PWD at hihingi ng kapalit. Pangatlo, alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa PWD? A. Pilit kong inuunawa kung bakit ka nahuli, pero sana umalis ka ng bahay ng mas maaga. B. Bakit ba nahuli ka na naman? C. Sana sa susunod hindi ka nahuli sa usapan natin. D. 30 minuto na akong naghihintay sa iyo. Pang-apat, si Ana ay may nakitang isang matandang bulag na hirap tumawid sa kalsada. Kanya itong nilapitan at inalalayan. Si Ana ay patlang. A. Masipag, B. Malambing, C. Matulungin, D. Magalang. Panglima, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit? A. Tumutulong si Jackie sa pamamahagi ng relief goods sa kanilang barangay. B. Si Paul ay nagbibigay ng donasyon sa mga biktima ng kalamidad. C. Tinutulungang maglakad ni Yumi ang kanyang kaklase na may kapansanan. D. Lahat ng nabanggit. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang D, pangalawa B, pangatlo C, pang-apat C, at panglima ay D. Pumili ng isang uri ng kapansanan at gumawa ng personal na liham ng pasasalamat at pag-asa para sa kanila. Gawing gabay sa pagmarka sa liham ng pasasalamat at pag-asa ang rubrics na nakapaloob. Liham ng pasasalamat at pag-asa. Gawing gabay sa pagmamarka ang rubrik na ito. Pamantayan, nilalaman at diwa at kabuuang kaayusan. Nood, nilay. Panoorin ang mga video na ito sa YouTube at pagnilayan ang tiyaga at pasasalamat ng mga taong may mga kapansanan. Ang video ay pinamagatang Who is Steve Wonder? Biography, educational videos celebrating Black History Month. Ito ay in-upload ng educational videos. Buhay ni Steve Wonder. Buhay ni Nick Vujicic. Ang title ay Perseverance, The Story of Nick Vujicic, na in-upload ng Backhead Creative. Piliin ang tamang gawing dapat ipakita sa mga taong may kapansanan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagtulong at pag-aalaga sa mga taong may kapansanan? A. Pagpapakain ng wasto at tamang pagkain. B. Pagkukuwenta ng malungkot na pangyayari. C. Baliwalain at hindi pansinin. D. Maglaro at mag-ingay sa tabi ng may kapansanan. Paano mo maipapakita ang iyong pagmamalasakit sa kamag-anak na may kapansanan? A. Pagalitan. B. Mainis sa kanya. C. Dalawin at aliwin. D. Huwag pansinin. May kapansanan ang iyong nakababatang kapatid. Ano ang iyong dapat gawin? A. Painumin ng gamot. B. Bigyan ng wasto at tamang pagkain. C. Alagaan at bantayan. D. Lahat ng nabanggit. Pang-apat, nalaman mo na may tinatagong kapansanan ang iyong lola. Ano ang iyong gagawin? A. Maiinis sa lola dahil may kapansanan siya. B. Dalawin at ipanalangin ang kanyang kapansanan. C. Baliwalain ang nararamdaman ng lola. D. Pagalitan ang lola dahil may kapansanan. Panglima, ang iyong kapatid ay umiiyak dahil sa sobrang hirap ng kanyang kapansanan.
Ano ang iyong gagawin? A. Pahintuin sa pag-iyak ang kapatid at samahan, huwag iwanan. B. Pagalitan ang kapatid para huminto sa pag-iyak. C. Huwag pansinin at isumbong sa magulang. D. Sabihin sa kapatid na maingay siya at nakakaabala. Pang-anim, bigyan ng tama at wastong pagkain ang may kapansanan. A. Tama. B. Mali. Pang-pito, kinukulit ang kapatid na may kapansanan. Pang-walo, maglaro at mag-ingay sa tabi ng taong may kapansanan. Pang-siyam, nagdadala o nagbibigay ng mga bagay na kailangan ng may kapansanan. Pang-sampu, sabayan sa pagkain ang may kapansanan upang magkaroon ng gana sa pagkain. 11, kaarawan ng kapatid mong may kapansanan. Lalabas kayo ng buong pamilya upang kumain. Ayaw mong sumama dahil manonood ka ng gusto mong palabas sa telebisyon. Sama-samang nagdarasal ang inyong pamilya bago matulog at huwag nang isali ang miyembro na may kapansanan. Naiinis ka kapag inuutusan ka ng nanay mo na tumulong sa paglilinis ng bahay, kasama ang iyong mga kapatid na may kapansanan. Sumasali ka sa mga programang may advokasya sa pagtulong sa may kapansanan. Hindi dapat huliin ng pulis ang mga taong may kapansanan kahit hindi nila sinusunod ang mga batas sa lipunan. Narito ang mga tamang sagot. Panoorin at pagnilayan ang kwento ng dalawang Pilipinong PWD. Rizal Sison at Benson, Mangan. Ang pamagat ay PWDs Pursue Dreams Despite Challenges. In-upload ng ABS-CBN News.